Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Magandang araw sa iyo, Manoy, at maging sa mga taga-suporta at tagapakinig sa YouTube channel mo. Kumusta po kayo? Sana'y nasa maayos lang kayong kalagayan at gayon din ang inyong mga mahal sa buhay. Siya nga pala, Manoy, kagaya ng ibang tao na nagpapadala ng kanika nilang mga kwento, ay itatago ko rin ang aking katauhan sa alias na Christopher. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isa sa mga naikwento sa akin ng lolo ko noong nabubuhay pa siya, na ayon pa kay lolo ay naikwento lang din daw ito sa kanya. Kabuwanan daw iyon ng Nobyembre, 2 linggo na lang at nalalapit ng umapak sa buwan ng Disyembre sa kalendaryo. Hapon niyon ng Biyernes. Nagkataong nasa labas siya ng kanilang bahay at abala sa pagbabalat ng bunga ng langka si Mang Bintog ng hapong yon. Sa edad na 54 ay pamilyadong tao na si Mang Bintog. Kilala si Mang Bintog sa kanilang lugar bilang isang lumpong tricycle driver. Hindi naman siya ipinanganak na lumpo, ngunit may malalim na dahilan kung bakit siya biglang nagkaganoon. Dating antingero si Mang Bintog. Maraming laban na ang kanyang napanalunan, ngunit sa hindi inaasahan, isang malakas na kalaban ang kanyang nakaharap at sa kasamaang palad ay naging dahilan ang nilalang na yon kung bakit siya nalumpo. Malalim na napabuntong hininga si Mang Bintog nang muling naglaro sa kanyang gunita ang kanyang nakaraan. Naisip niya na kung nagplano lang sana siya ng maigi dati at hindi nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon, marahil ay hindi sana siya nalumpo. Matagal na rin naman niyang inamin sa kanyang sarili ang pagkakamali ng iyon at nasa ganoong kalagayan si Mang Bintog nang may hindi inasahang dumating na panauhin. Kusang napahinto si Mang Bintog sa kanyang ginagawa nang mapansin niya ang lalaki. Napasulyap siya rito at napakunot-noo siya nang makilala niya ito. Si Philip, anak ito ng kumpare niyang isa ring tricycle driver. Simula kasi nung malumpo si Mang Bintog ay napagdesisyonan nitong talikuran na lang ang pagiging isang antingero at maging isang ordinaryong tricycle driver na lang. Doon din niya nakilala ang maswerteng babae na kanyang napangasawa. Ito ay si Aling Cecilia na tubong Pampanga. "Mang Bintog, may lalaki pong naghahanap sa inyo," usal ni Philip at napalingon ito sa kanyang likuran. At doon lang din napansin ni Mang Bintog na may kasama palang lalaki si Philip at napakapamilyar sa kanyang lalaking kasama ng binata. Pinagmasdan ito ng maigi ni Mang Bintog at hindi nga nagtagal ay nakilala niya ito. "Lansaro, kay tagal nating hindi nagkita." Nakangiting wika ni Mang Bintog nang tuluyan niyang makilala ang lalaki. Napatayo siya at sinalubong ang mga ito. Hawak-hawak niya ang kanyang tungkod na nagmula pa sa isang mahusay na albularyo. Nakangiting lumapit din sa kanya ang binatang si Lansaro. Si Lansaro ay isang mabangis na binatang antingero na lumaki sa kabundukan at sa pangangalaga ng isang matandang ermitanyo. Napangisi ang binatang si Lansaro nang tuluyan silang magkaharap ni Mang Bintog at pagkaraan ay nagsalita ito. "Kumusta, Mang Bintog? Nakahanda ka na bang pasukin ang baryo ng mga aswang?" Natigilan si Mang Bintog matapos iyong tanungin ni Lansaro. Napatitig siya sa binatang antingero na kanyang kaharap. Nakangisi ito, ngunit bakas ang kaseryosohan at determinasyon sa kanyang mukha. Napangiti si Mang Bintog sa kasya na pailing-iling. Mukhang may alam na siya sa mangyayari at bigla ang pagpapakita ni Lansaro. "Mang Bintog, Lansaro, mauuna na ako sa inyo. Susunduin ko pa kasi ang nanay ko sa palengke." Kamot batok na wika ni Philip
Saka ito maayos na nagpaalam sa dalawang lalaki. Nagpasalamat naman si Lansaro sa lalaki na siyang nagatid sa kanya sa pamamahay ni Mang Bintog. Nang tuluyang makaalis si Philip, ay inimbitahan ni Mang Bintog ang panauhing binata sa loob ng kanyang pamamahay. Humingi pa siya ng paumanhin kay Lansaro dahil hindi raw ganoon kalaki ang bahay nila ng kanyang pamilya. Hindi hamak na mas malaki ang inyong pamamahay kumpara sa kubo na tinitira namin ng aking ama-amahan. Siya nga pala, Mang Bintog, maiba ako. Nasaan nga pala yung asawa at mga anak? Usan ni Lansaro. Sa mga sandaling yun ay nasa sala sila at nagmemeryenda ng mainit-init na nilagang saging na may sawsawang maanghang na bagoong na pinarisan nila ng malamig na tubig na nagmula pa sa bubon. Ang mga anak ko'y kasalukuyang nagbabakasyon sa aking mga binan. Samantalang ang asawa ko naman ay nagpaalam kanina na may bibisitahin daw siyang malapit na kaibigan. Tugon naman ni Mang Bintog. At habang nagmemeryenda sila, ay napag-usapan nilang tungkol sa pamilya ni Mang Bintog. Ang muling ginawang paglalakbay ni Lansaro para lang muli siyang makabalik sa baryong yon, hanggang sa napag-usapan nila ang tungkol sa baryo ng mga aswang. Ayon kay Mang Bintog, noong minsang sinalakay ng mabungis na binatang antingero na si Lansaro ang baryo ng mga aswang, ay patuloy pa rin daw na naghasik ng lagim ang mga aswang. Ni hindi man lang daw natinag ang mga aswang sa ginawang pananalakay ni Lansaro. Mukhang wala talagang balak ang mga ito na tumigil sa panghasik ng lagim at pambibiktima ng mga inosenteng tao at mga hayop. Naikwento rin ni Mang Bintog ang tungkol sa mga natagpuang patay malapit sa baryo ng mga aswang. Noong nakaraang araw, isang bangkay ng bata ang natagpuan malapit sa baryo ng mga aswang. Wakwak ang tiyan at nawawala ang kanyang mga laman loob. Ngunit hindi sapat ang ebidensyang nalakap ng mga otoridad na magpapatunay na may kinalaman nga mga nilalang na naninirahan sa baryong yon sa kalunos-lunos na sinapit ng inosenteng bata. Nagpantig ang tenga ni Lansaro dahil sa kanyang mga narinig. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng galit at pagkamuhi laban sa mga aswang, kaya inilabas niya kay Mang Bintog ang kanyang saloobin. Ayon kay Lansaro, binabalak nitong muling pasukin at salakayin ang baryo ng mga aswang. Ngunit upang magtagumpay siya sa kanyang misyon, ay kinakailangan niya ang tulong ni Mang Bintog na hindi naman natanggihan ng lalaki. Aaminin niya na matagal man niyang tinalikuran ng pagiging isang antingero, simula nang malumpo siya, ay hindi pa rin niya maiwasan na hindi makatiis na tumulong sa ibang tao. Isa pa, kinakailangan na rin niyang gumawa ng hakbang upang tuluyang matapos ang paghasik ng lagim ng mga aswang. Maraming mga buhay ang nawala dahil sa mga aswang, at iyon din ang ikinagalit ni Mang Bintog. Sabihin mo sa akin kung ano ang mga binabalak mo at makikinig ako. Seryosong naisambit ni Mang Bintog, kaya sinimulang sinalaysay ni Lansaro ang mga naisip niyang plano para sa gagawin nilang pananalakay sa baryo ng mga aswang. Tahimik na nakikinig lang si Mang Bintog sa mga naisip na plano ni Lansaro, at sa tuwing may naiisip siya ay saka siya nagsasalita. Malaki man ang agwat ng edad nila ni Lansaro, ay hindi maiwasan ni Mang Bintog na mamangha sa binatang antingero dahil sa tinataglay nitong katalinuhan. Sa paraan pa lang ng pananalita at kilos ng binatang antingero, ay alam na ni Mang Bintog na malayo pa ang mararating ni Lansaro, at naniniwala siya sa kakayahan ng binata. Kung ganon, ay sa mismong kabilugan ng buwan tayo sasalakay sa baryo ng mga aswang. Sisirain natin ang gagawin nilang ritual dahil natitiyak kong mag-aalay sila ng mga birhen sa kinikilala nilang Panginoon ng mga demonyo. Nasa seryosong pag-uusap sina Mang Bintog at Lansaro nang dumating ang asawa ng lumpong antingero na si Aling Cecilia. Nagulat pa nga ang babae nang malaman niyang may bisita pala ang kanyang lalaking asawa. Agad namang ipinakilala ni Mang Bintog
ang dalawa sa isa't isa. Nabanggit din ni Mang Bintog sa babaeng asawa ang tungkol sa binabalak nila ni Lansaro na pananalakay sa baryo ng mga aswang. Napag-usapan din nila na sa bahay muna nila mananatili si Lansaro hanggat hindi pa natatapos ang misyon ng dalawang antingero. Halos isang linggo rin ang ginagawang paghahanda ni Lansaro at Mang Bintog. Sa loob ng isang linggong iyon ay itinuon ni Lansaro ang kanyang oras at atensyon sa pag-iinsayo gamit ang kanyang buntot pagi. Tinuruan din siya ni Mang Bintog sa paggamit ng armas, kagaya ng baril na hiniram pa nito sa kanyang kumpare. Mabuti na lang at hindi ipinagbabawal sa lugar nila ang paggamit ng baril. Sa katunayan ay may sarili ring mga armas si Mang Bintog at iyon ang binabalak niyang gagamitin sa gagawin nilang pananalakay sa baryo ng mga aswang. Habang nag-iinsayo si Lansaro ay binuhos naman ni Mang Bintog ang kanyang oras sa pamamasada ng tricycle sa kanilang lugar. At sa tuwing pagsapit ng gabi ay saka siya nag-iinsayo sa kanilang likod bahay. Lumpo man si Mang Bintog ngunit kasing lakas pa rin ng kalabaw ang kanyang pangangatawan. May problema man sa paglalakad ngunit maliksi naman ang kanyang mga kamay. Kaya pa rin niyang makipaglaban. Dahilan din kung bakit hindi na siya pinigilan pa ni Aling Cecilia nang sabihin nito ang binabalak nila ni Lansaro na pananalakay sa baryo ng mga aswang. Araw ng Martes, iyon ang nakatakdang araw ng muling paglitaw ng kabilugan ng buwan. 4:30 pa lang ng umaga ay parehong nagising na si Mang Bintog at Lansaro. Matapos nilang pagsaluhan ng nilagang kamote at maalat-alat na kape, ay sabay silang tumungo sa burol. Binabalak nilang sa burol gumawa ng ritual para sa gagawin nilang pananalakay sa baryo ng mga aswang. At nang makarating sila sa burol, ay agad nilang sinimulan ang ritual. Pinaglagyan din nila ng orasyon ng mga armas at sandatang gagamitin nila para sa binabalak nilang pananalakay sa baryo ng mga aswang. Pasado 10:00 na ng tanghali nang matapos sila sa kanilang ritual. Naunang bumalik sa tahanan ni Mang Bintog si Lansaro, samantalang dumiretso naman si Mang Bintog sa kanyang mga kumpare. Napag-usapan din kasi nila ni Lansaro na magsasama pa sila ng ibang tao dahil kung silang dalawa lang ay hindi nila iyon kakayanin. Mabuti na lang at pumayag ang mga kumpare ni Mang Bintog na samahan at tulungan sila sa gagawin nilang pag-aatake. Bandang 4:30 ng hapon nang maglakbay sila lahat patungo sa baryo ng mga aswang. Bali 6 lahat ang mga kumpare ni Mang Bintog na sumama sa kanila. Kaya 8 silang lahat ang naglalakbay. 3 tricycle ang sinasakyan nila. Hinatin nila sa 2 ang kanilang grupo. 3 ang sumama kay Mang Bintog at 3 rin ang sumama kay Lansaro. Kagaya ng napagplanuhan, ilan sa kanila ay dumaan sa kagubatan patungo sa baryo ng mga aswang. Samantala ang iilan naman ay naghihintay sa labasan para sakaling maagarbyado sila ay magagawa nilang sundan ng mga nasa loob. Ang grupo ni Lansaro ay dumaan sa kagubatan. At nang makarating ang mga ito sa baryo ng mga aswang, ay agad silang nagbanman sa paligid. Hindi kagaya noong unang punta ni Lansaro sa baryo ng mga aswang, ay napansin niyang mas dumami pa ang mga pamayanang naroon at natitiyak niyang napakarami rin ng mga aswang ang naninirahan sa baryong iyon. Malapit nang pumatak ang dilim, ihanda niyo ng inyong mga balat armas at magsihanda kayo. Naibulong ni Lansaro sa kanyang mga kasamahan habang nakasilip siya sa pinagtataguan nilang mayabong na damuhan. Mabuti na lang at gumagawa sila ni Mang Bintog ng ritual nang sa ganon hindi sila madali-daling maamoy, makita at mapansin ng mga kalabang aswang. Binabalot ng nakabibinging katahimikan ng paligid nang bigla na lamang silang nakarinig ng kakaibang ungol na hindi nila mawari na kung saan nagmula. Napansin nila Lansaro na ang mga aswang sa paligid ay nagkukumpulan hanggang sa nakabuo ng hugis pabilog ang mga ito. Napasulya pa si Lansaro sa kalangitan
At doon niya napagtanto na ilang minuto na lang ay tuluyan ang didilim. Napansin din nila ang unti-unting pagbabago ng mga wangis ng mga aswang. At sa pagkagat ng dilim ay mabilis na nagbigay ng sinyalis si Lansaro, kaya agad na nagsilabasan ng mga kasamahan niya sa pinagtataguan ng mga ito. At sa bawat aswang na nakikita nila ay kaagad nilang pinagbabaril. Nang dahil sa ginawa nilang pag-aatake ay nagkagulo na rin ang mga aswang. Mahigpit na napahawak si Lansaro sa hawak niyang buntot pagi, at sa kanyang tagiliran ay mayroon din siyang baril. Hindi na rin nagsayang pa ng oras ang binata at kaagad siyang umatake. At sa bawat aswang na nakakaharap ni Lansaro ay walang pagdadalawang isip na hinampas niya ng buntot pagi. Nang nasa gitna ng madugong labanan si Lansaro at maging ang tatlong mga kumpare ni Mambintog na kasama niya, nang makarinig sila ng ugong ng sasakyan. At mula sa kalayuan ay nasulyapan nila ang tatlong tricycle na paparating. May nagmumula ring putok ng armas mula dito. Napangisi si Lansaro nang tuluyan niyang masulyapan si Mangbintog na may hawak na armalite at nakikipagbakbakan din sa mga aswang. Mas lalong nabuhayan ng dugo si Lansaro sa kanilang pakikipaglaban. At ilang saglit pa ay tuluyang nakarating na sa kanilang kinaroroonan ang grupo ni Mangbintog. "Nauli ba kami ng dating?" Nakangiti ngunit pasigaw na tanong pa ng isa sa mga kumpare ni Mangbintog. Ngunit nagtawanan lang ang mga kalalakihan. Mabilis na sumakay ang grupo nila Lansaro sa mga tricycle habang walang tigil na pinapaputukan nila ang mga aswang. At nang maubos ang dalang bala ni Lansaro ay muli niyang kinuha ang kanyang buntot pagi at manong-manong nilabanan ang mga aswang. Hindi na rin nakatiis pa si Mangbintog at agad siyang lumapit sa likuran ni Lansaro. Si Lansaro ay may hawak na buntot pagi, samantalang mahabang armalite naman ang bitbit ni Mangbintog. At sa bawat aswang na nakikita ng dalawang antingero ay hindi nila pinapalampas at mabilis nilang pinapabagsak. Halos ilang oras din ang tinagal ng naganap na labanan bago tuluyan nilang napabagsak ang mga aswang. Ngunit sa kasamaang palad, ilan sa mga aswang ay nagawa pa ring makatakas. At nang masigurado na tuluyan na nilang napabagsak ang baryo ng mga aswang, ay saka pa umalis ang grupo ng lumpong antingero at ng mabangis na binatang antingero. Makaraan lang ang 2 araw ay maayos na nagpaalam si Lansaro kay Mangbintog at sa asawa nito. Gustuhin man niyang magtagal sa baryong iyon, ngunit kinakailangan din niyang bumalik sa lugar na kanyang pinagmulan. "Lansaro, mag-iingat kasi yung paglalakbay. Naniniwala ako na balang araw ay mas malayo pa ang mararating mo. Humahanga ako sa iyong lakas at tibay ng loob. Hanggang sa muling pagkikita, kaibigan." Huling pamamaalam ni Mangbintog kay Lansaro bago tuluyang naghiwalay ang kanilang landas. Matapos ang pangyayaring iyon ay muling bumalik sa pagiging isang ordinaryong tricycle driver si Mangbintog. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na magpakailan pa man mananatili sa puso at isip niya ang pagiging isang antingero. Manoy, dito na nagtatapos ang kwento ng lulo ko at sana'y nagustuhan niyo ito. Sa uulitin, mapagpalang araw sa inyong lahat.